Last Sunday, we study itong 10, 10 horns ba? 10 horns. But this morning, we will study itong little horn na binabanggit dito po sa aklat ng Daniel chapter 8, verse number 9. Nakita natin dyan where the Bible says, and out of one of them came forth a little horn, which waxed exceeding great toward the south, toward the east, and toward the pleasant land. Ano po? Yan po yung topic natin ngayong umaga, mga kapatid. Ano po? The little horn. Bakit little horn? Ah, bak kumpara doon sa napag-aralan natin, ano po, last time, ano po. Okay? By the way, chapter 11 ay mapupuntahan natin maya-maya. Pero bakit little horn? Binabanggit diyan sa Daniel 8:9 dahil ang kanyang time ng panunungkulan ay sandali lamang, ano po. Ano 'yan? Kumbaga kulang lang ng kumulang lang ng 3 taon ang kanyang panunungkulan, ano po. Itong hari na ito. The little horn is a figurative title of the Antichrist. Ano po? So yan napapag-aralan natin ngayong umaga, mga kapatid, ano po. Ayan, sa review natin, pupuntahan natin yung review natin, ano po. Dahil para mailagay natin sa context itong binabanggit nating little horn, ano po. Okay? So, pupunta tayo sa context nito. Puntahan natin yung mga context dahil mahalaga, ano po. Last Sunday, po-project natin itong ating account dito, ano po. Okay, para makita niyo yung ating papag-aralan. So last Sunday, yung 10 horns na pag-aralan natin, ito po, 10 horns, ano po. Now, this is the whole book of Daniel, ano po. Meron pong 3 category po 'yan, ano po, na napag-aralan natin last Sunday. Sa Daniel chapter 2, kung maalala nyo, ano po, sa Daniel chapter 2, itong great image representing the kingdoms of men in a metallic form, wherein the kingdom of Babylon, itong pinakaulo niya is the head of gold. Pure gold po yan, mga kapatid. Ano po? Pure gold. At the kingdom of Babylon started from the year 605 BC. Nagsimula ang pananungkulan ni King Nebuchadnezzar, ano po, hanggang doon sa kanyang anak. It lasted until 576 BC. Ang Kingdom of Babylon. After that, came ito pong arms and chest of silver. Silver naman po yan, mga kapatid. At itong silver na arms and chest po dito, depicting the Medes and the Persians, started from 533 BC hanggang 332 BC. Approximate date po yan, ano po, dahil ang mga Bible scholars ay hindi nagkakatugma sa kanilang mga data. But anyway, meron tayong idea, ano po, meron yan. After the Medes and the Persians, ito namang metallic ano ito?
mula sa bewang papunta sa baba, ano po, sa kanyang hita, the bronze na stage, ayun na sinasabi natin ng Kingdom of Greece from 331 to 258 BC. And then, after brass, ito naman, sumunod tong two legs of iron, depicting the kingdom, the empire of Rome from 568 BC to 476 BC, AD. Opo, so mahaba yan, kingdom ng Rome. At two legs yan, depicting itong Eastern Empire ng Roman Empire, at saka itong Western Empire, ano po, yung East, ang kanilang capital is Rome, at itong West naman, ang capital po nila ay itong Byzantine or Constantinople or Istanbul, Turkey, sa kapanahunan natin, mga kapatid. So, yan po yung napag-aralan natin last Sunday. So, if you notice, dito po sa bandang talampakan, nandito na po tayo, ano po. So, may bandang talampakan yung 10 toes of the great Colossus, consisting of iron and clay. Ang sabi po sa Daniel chapter 2. So after itong 10 toes of the great Colossus, meron pong stone that was cut without hand and destroyed the whole kingdom. So mabasa nyo yan sa Daniel chapter number 2. Yan po, kumpleto po yan. So yan yung napag-aralan natin. Now, take note. Ito po ay mga different kinds of metals. So from gold, silver, brass, iron, and then iron and clay sa talampakan, ano po. Now, may mga katanungan po diyan, ano po. Lalong-lalo na pagdating dito po sa iron and clay. Paano naghahalo ang iron at saka clay? Hindi pwede maghalo. Okay, pwede maghalo ang gold and silver. Pwede mo haluin ang silver at saka bronze. Pwede mo haluin ang bronze and iron. Pero iron and clay hindi pwede maghalo according sa metallurgy, itong science of metals, ano po. Okay? Hindi pwede maghalo ang iron and clay. But the Bible says in Daniel chapter 2, itong 10 toes of the great Colossus, it consists of iron, partly iron and partly clay, sabi niya, ano po. So, hindi pwede maghalo yan. Kasi pagka tinunaw mo yung iron, masusunog yung clay. Mawawala. Hindi sila pwede maghalo. Opo. So, ibig sabihin, itong kingdoms of men, this is for all, from Babylon until the second coming. Ano po? Ang time period po niyan. So, from King Nebuchadnezzar to the second coming of Christ. Ayan po ang picture na pinapresent sa atin ng Great Colossus. Ano po? Now, ito ang yung katanungan natin na sasagutan maya-maya, sagutin natin maya-maya. Paano naghalo yung iron at saka clay? Hindi pwede maghalo yon. Dahil pagka nilalagay mo sa furnace ang iron, tapos ilalagay mo rin yung clay para maghalo, masusunog lang yung clay. Magiging dross. Ano po, pag lumamig, ay puro iron yon, wala nang clay. So, ano ibig sabihin yan? So, meron pong element na missing po dito na dapat natin makita. Ano po? So itong mga metallic elements po dito sa kingdom ng mga tao, ano po, they represent
they are represented by metals. That means from gold to silver to brass to iron, nagkakaroon ng devolution ng kanilang kingdoms. Na po. Bumababa yung uri ng kanilang kaharian kapag ang tao ang naghahari. Yan ang ibig sabihin po niyan. Ano po? Halimbawa, nagsimula sa gold, nag-deteriorate yung kingdom ng Babylon when they were conquered by the Medes and the Persians. And by the way, ano po, in history, wala kang mababasa na Babylon was conquered and decimated. Wala pong nakasulat na gano'n. Ano po? Ibig sabihin, hanggang sa kapanahunan natin, yung essence ng Babylon ay nagpapatuloy hanggang dito sa 10 toes of the great Colossus. Nandyan pa yung, hanggang sa kapanahunan natin, nandyan pa yung essence ng Babylonian Kingdom. Ano ba yung essence ng Babylonian Kingdom? It is a worldwide religion. Makikita natin mamaya pagka sinagot na natin yung tatanungan paano naghalo ang iron and clay. Well, so, these kingdoms of men represented by metals only mean one thing, that their government are bound to deteriorate. Opo. So, sa Babylon kasi walang pakialam ang hari kung ano ang paniniwala mo, ano ang gusto mo, basta nagbabayad ka lang ng iyong buwis, ng iyong tax. Okay na kay Nebuchadnezzar yun. Ano po? Okay. Pagdating sa Medes and the Persians ay medyo stricto sila. Ano po, medyo stricto sa kanilang pagpapatupad ng kanilang mga batas sa mga tao. Ano po? Dito sa Medes and the Persians, dito nga inimbento yung crucifixion. Ano po? That was carried until the kingdom sa empire ng the Roman Empire. Ano po? And then pagdating ng Greece, ng Grecian Empire ditong sa bandang baba ng brass, represented by the brass, ano po, kasing kulay ng ginto at kasing tigas ng silver. So pinaghalo yung Babylon and the Medes and the Persians in their government. Ano po? Kapareho ang tingin mo sa ginto, pareho silang kumikintab, pero hindi sila pareho ng ano ito, ng value. Mas mahal siyempre yung ginto kaysa sa copper. Pero merong kakayahan ang copper na hindi pwedeng gawin ng ginto. At lalo na sa ating kapanahunan, even in our electronic age, ano po, ang element na ginto ay ginagamit yan hindi lang sa mga expensive jewelries, ano po, pero ginagamit ito sa cellphone, laptops, at saka sa computer. Kaya mahal ang mga electronic gadgets, yung mga IC na ginagawa nila, yung mga pinakahibla ng mga IC, mga ginto yon, puro ginto. Kaya mahal yan. Ano po? Kaya kung gusto mo magkaroon ng ginto, ipunin mo lahat ng electronic na gadget mo, tunawin mo yung mga plastic, yung mga ibang byproduct, lalabas dyan may mga ginto. Opo. Okay, kaya mahal yan. Lalong-lalo na yung processor ng computer, puro ginto yon. Dahil mabilis ang takbo ng kuryente sa ginto. Mabilis ang takbo ng electrons at hindi siya nagde-deteriorate kaagad. Hindi siya natutunaw kaagad. Ano po? Kaya mahal ang CPU dahil they are made up of gold. Ano po? Ganon din po dito sa kingdoms of men. Hanggang sa panahon ng mga Grecian Empire, yung element ng Babylonian Empire, it was carried
dito po hanggang sa Grecian Empire. Ano po? Pero yung pagka-istrikto ng mga Persians naman minana din ng mga Grecians. Ano po? Sa kapanahunan dito po sa Daniel chapter 11 na binasa natin kanina ay nagkaroon ng gera ang North and South, di ba? Laging naggegera yung North and South sa Bible reading natin kung maobserbahan nyo kanina. Laging nagkakagulo ang North at saka South, north of Israel and south of Israel. North of Israel, that is Syria, Turkey. South of Israel, that is Egypt. Okay, laging nagkakagulo yan. Laging nag-aaway-away ang north and south, naiipit tuloy ang Israel. Naapektuhan sila sa pagkakagulo ng dalawa. At sa secular history, diyan mo mababasa yung love story ni Mark Antony at saka ni Cleopatra. Mark Antony is from the north, Cleopatra is from the south. Ano po? At dumating sa panahon minsan na para hindi mag-away ang north and south, nagpakasal si Mark Antony at saka si Cleopatra. Pero sandali lang 'yon. At sabi sa Daniel 11 kanina, okay, ibinigay yung anak ng na south, ano po, doon sa north para hindi sila magkagulo, pero for a time being lang, hindi naglast yung kanilang agreement. And then nagkagulo na naman sila. So yan yung Daniel chapter 11, yan yung Grecian Empire. They inherited yung element of government from Babylon, which is government plus religion. They inherited minana yan ng mga Grecian Empire. Ano po? Kaya nga, nung nagkakagulo sila dito sa Middle East, North and South, naiipit yung bansang Israel, ang ginagawa ng Grecian Empire kapag nasakop kanila, you are obliged to obey and follow their religious practices. Kaya in secular history, diyan mo mababasa yung tinatawag na Hellenicization of the Middle East. Ibig sabihin nun, kung ano ang religious practice ng Greece, kapag nasakop ka nila, ganun din ang relihiyon mo. Kaya in Israel, when they were conquered by the Grecian Empire, anong nangyari doon? Anong ginawa ni Antiochus Epiphanes? Nagtayo siya ng rebulto ni Zeus doon sa holy place sa Jerusalem. Yan yung tinatawag na abomination of desolation na nabasa natin, napag-aral natin last time sa ating lesson, mga kapatid. Ano po? Because ang gusto ng mga Greece, kung sakop ka nila, kung ano ang paniniwala nila patungkol sa Diyos, ganun ka rin. Yun din ang sundin mo. Pag ayaw mo, papatayin ka nila. Yon ang mga Grecian Empire. Ano po? At salamat sa Panginoon, hindi nagtagal yung panunungkulan ni Alexander the Great, sabi po doon, ano po, sa history, at nahati yung Grecian Empire into 4 kingdoms. At yun na nga, yun nabasa natin sa Daniel 11, yung north at saka yung south. Yung north, which is Lysimachus Empire, at saka itong south, which is Ptolemaic Empire. I'm sorry, yung north, which is Seleucid Empire, at saka yung south is Ptolemaic Empire. Lagi nagkakagulo yan. Ano po? Okay. So yan ang Grecian Empire. After Greece, sumunod naman ito, ano po, na they were conquered by the Roman Empire. Yan yung later part ng Daniel chapter 11. Kaya mabasa mo sa Daniel chapter 11, nabasa natin kanina sa Bible reading natin, na yung salitang yung ships of Shittim, sabi niya, ano po,
Saan na ba yun? Anong verse ba yun? Sa, sa Daniel chapter 11. Tingnan nga natin kasi mahalaga ito. Daniel 11, ano po? yung ship of Shittim, nasaan na ba yun? Verse number. Puntan natin yung Bible natin para malaman yung idea. Asan na ba yung Bible? Ito ba yung Bible? Daniel, ayan, verse number 30. Okay? For the ships of Shittim, ayan, yung Shittim, Daniel 11:30, yan yung old name ng Roman Empire. Okay? So, they were conquered by the Roman Empire, itong Greece. Ano po? Okay? Ships of Shittim. Sabi ng mga ibang Bible scholars, ito, yung Shittim na ito ay the island of Cyprus daw. Pero kahit na Cyprus yan, ay Cyprus is under the rule of Rome. So, Roman Empire pa rin yan. Okay? So, itong mga ships of Shittim, meron pa isa, ano po, meron pa isa diyan na isang verse na binabanggit yung ships. Asan na ba yon ships na ito? Ano nga natin? Kung makita natin, saan na ba rito? Oo, meron pa diyan. Binabanggit. Another verse dito po. Ito sa verse 40. Ayan, sa verse 40. With many ships. Ayan, so ibig sabihin, they travel by sea. So saan galing yan? That is the Roman Empire. Ano po? Okay. So, good na po tayo dyan. Ano po? Now, going back to the chart natin, asan na ba yung chart natin? Yung chart natin. Ayan. So, ito nga. Roman Empire. After the Roman Empire, nagkaroon ng division ng Roman Empire. Ito po ay nangyari. Kailan ba ang division ng Roman Empire? Pag-aralan na natin to last Sunday, but by way of review, the Roman Empire is splitted into two in 395 AD. Opo. At itong Western Empire, na ang capital ay Rome, ay natalo sila sakop sila ng mga maraming skirmishes, mga nomads, mga Visigoths, mga Gothic, mga tribal entities, ano po. So the Western Empire fell in 476 AD. At itong eastern leg, Eastern Empire, or itong which na nag-adapt ng Christianity and later on called to be the Roman Catholic, ano po, ang kanilang center ay ito pong Constantinople or yung Byzantine, ano po. At itong eastern leg naman, they fell in 1453 AD. They were conquered by the Ottoman Empire, by the Turks. Okay, so ito. So nawala na itong Roman Empire, nawala na. Nawala na yung West, nawala na yung East. Pero yung kanilang turo nandiyan pa rin, ano po, nagpapatuloy, ano po. So, when the Roman Empire fell in 1453 AD, they reconstituted. Meron pong move in history to restore the glory of the Roman Empire until sa kapanahunan ni Hitler. Kaya kung papag-aralan niyo yung buhay ni Hitler, meron siyang binabanggit na the Third Reich that will last for 1,000 years. Sabi niya, di ba? Okay, sa kanyang sulat. So, ang plano ni Hitler, kasi siya ang
Siya ang nagpatumba itong Western Empire noong 476, yung mga Germans. Okay, yung mga tribal community leaders, tribal forces in Germany. Napatumba nila itong western leg ng 476. Ano po? Sinakop nila, ano po? At itong pagdating ng 1453, bumagsak naman yung eastern leg, ano po? By the Ottoman Empire. Kaya binago yung pangalan ng Constantinople, ginawa nilang Istanbul, or sa area ng Turkey ngayon, ano po. So, from 1453 until 1917, Hitler tried to revive the Roman Empire. If you study history, Hitler tried to revive the Roman Empire. Okay, bago mag World War I. Okay? So yan ang movement in history in Europe noon, ano po. At hindi nagtagumpay si Hitler dahil natalo siya sa World War II, siyempre, ano po. Natalo siya ng World War I, natalo din siya sa World War II. Ang move niya is to organize to revive the Roman Empire. Ano po? Pero hindi siya pinahintulutan. So from 1917 hanggang 1967 ay ipinanganak naman ng pangalawang pagkakataon yung bansang Israel. Israel was born again in 1967. Okay? So they were born once when they came out from the land of Egypt during the time of Moses. They were born again dito po sa kapanahunan sinong prime minister diyan dati? Nakalimutan ko na, si David Ben-Gurion yata. Okay, pero I'm not hindi ako sigurado doon. So, Hitler tried to restore the Roman Empire from 1917 to 1945. Okay, but 1967 Israel was reborn. So, hindi po natuloy yung consolidation ng Roman Empire. Yan yung clue natin maya-maya in history. Yan, sa may verse na pupuntahan tayo maya-maya. Ano ibig sabihin ng mixing yung iron at saka yung clay? Hindi naman pwede magsama yan in metallurgy, ano po. Pero ano ibig sabihin niyan? So meron pong spiritual significance po yan, ano po. Okay, na malalaman ho natin maya-maya. So yan yung kingdom of men. Now, ito pong chapter 7 naman, itong mga beasts. So take note ha, itong kingdoms, they are represented by gold, silver, brass, iron, precious metals, ano po, of earth. Pagdating po naman dito po sa chapter number 7, the kingdom of men are represented by beasts. Like itong two-winged eagle sa Daniel 7 verse number 4. Yung lion na merong dalawang pakpak. Bakit dalawang pakpak ang lion dito? Representing Babylon, dahil ang unang pakpak dyan ay si Nebuchadnezzar. Yung pangalawang pakpak niya after Nebuchadnezzar, namatay si Nebuchadnezzar, yung si Belshazzar naman ang sumunod to take over the kingdom of Babylon. So that is the winged lion sa chapter 7, Babylon, ano po. Okay, bakit beast? In contrast to metals, precious metals. Pagdating sa chapter 7, naging mga beast na sila. So that will only mean itong mga beastly creatures sa chapter 7 representing the kingdoms of the world, they would mean one thing, that is
This represents yung kanilang mga morals, the kinds of their morality, their ethics, and their uh, view of what is right and wrong. Ano po? So, regardless kung ano yung kingdoms po nila, they are still represented by beastly creatures. Ano po? Ibig sabihin, ang kanilang ferocity, they represent the sinful nature of men. Kahit na sila ay naghahari, ay ordinaryong tao din sila na mayroong mga pagkakamali at may mga weaknesses. But they magnify ito pong beastly character po nila. They are ferocious creatures. So from two-winged lion, pangalawa yung Medes and the Persians, they are represented by itong bear naman yan sa verse number 5, Daniel 7. And then itong Grecian Empire, they are represented by itong four-headed leopard by the Greece. Ano po? Bakit four-headed? Dahil after Alexander the Great, the kingdom was divided into four. Yung kanyang four generals that took up the Grecian Empire, Lysimachus, Cassander, sino to, King of the North? Si Seleucus, at saka itong sa south, yung mga Ptolemies. Okay? Yan ang mga four generals ni Alexander the Great. Kaya four-headed leopard yan. Ano po? Okay? Still ferocious po. But kumpara dito po sa Medes and the Persians, now, which is ano ito? Sa Daniel chapter 8, itong ram na merong dalawang sungay representing the Medes and the Persians. Anyway, mga beastly creatures yan. Ano po? And then, after the Grecian Empire, hindi natin nababasa sa Daniel ano po yung beastly significance symbol, beastly symbol ng Roman Empire. Alam natin ang Roman Empire sa Daniel chapter 2 is iron. But nowhere in chapter 7 or nor in chapter 8 mababasa natin kung ano ang symbol ng Rome. Kasi ititingnan natin yung chapter 7. Okay, chapter 7 ng Daniel, verse number Verse number 23. Ganito sinasabi mga kapatid pagdating sa Roman Empire. Ano po? Okay, let's see. Ano sabi po dyan? Dali nga, ba't lumiit yung 23? 23 ba yan? Bakit lumiit na ito? Ay, asan na ba? 23, yan. Thus he said, the fourth beast. Okay, so the fourth beast or the fourth kingdom shall be the fourth kingdom upon the earth. Alam na natin yan, galing sa Daniel chapter 2, Babylon, Medes and the Persians, the Grecian, ang pangatlo, pang-apat is Roman. So upon the earth, which shall be diverse from all kingdoms, and shall devour the whole earth, and shall tread it down, and break it in pieces. Sabi diyan mga kapatid, ano po? Okay, sa verse 19, ganoon din, ano po? Yung fourth beast, which was diverse from all others, exceeding dreadful, whose teeth, ito, meron na tayong clue po dito, whose teeth were of iron, and his nails of brass. Pero hindi binanggit ho dyan kung anong klaseng animal ang symbol ng Rome. Hindi binanggit ni Daniel, ano po. So, that will prompt us to study, that will prompt us and to confirm, ano po, itong binabanggit sa mga Dead Sea Scroll na ang symbol ng Roman Empire in Dead Sea Scroll is the winged, itong 12-feathered eagle. So dito, eagle po ang symbol ng
Eagle po ang symbol ng ano ng Roman Empire, ano po. So dito, tingnan natin. So yan. Ito ay the Medes and the Persians, ram. Yung Grecian Empire is a goat, unigoat na mayroong isang sungay representing Alexander the Great. Yung pangatlong beast ay itong winged 12-feathered eagle. Ano po? Okay, so bakit na-confirm natin na ang symbol ng Roman Empire is an eagle? Dahil if you search po dito sa secular history, kahit sa Google, ganyan na sasabihin niya, ang symbol ng Roman Empire is an eagle. Okay? 12-feathered eagle. Ano po? Makikita yan sa kanilang mga insignia, even sa mga kanilang mga buildings, nakalagay yung eagle. At ito po yung minana dahil ang nagpasimuno ng democratic principle is Rome, at kumalat ang democratic principle into the Americas. Okay? Kaya ang symbol ng Amerika ngayon is also an eagle. Okay? So, yeah, meron na tayong clue. Meron na tayong clue ano yung kingdoms na mangunguna sa pagbubuo ng mga 10 kingdoms dito. Okay, sa Great Colossus, mga kapatid, ano po. So, ito ay review pa lamang, ano po. Review pa lamang itong ginagawa natin. But last Sunday we took up itong 10 horns ng eagle. Okay, yan napag-aralan natin last Sunday. Ano po? Ano ba yung 10 horns na ito? Nalaman na natin yan last Sunday. But this time we will concentrate itong little horn. Kasi napag-aralan natin last Sunday, sa 10 horns ng eagle, 3 yung nabunot at merong tumubong isang sungay. Sabi doon, di ba? Okay? And also dito po sa saan ba yun? Chapter 8? Nasa chapter 8 ba tayo ito? Chapter 8 ba to? Ha? Chapter 8 ba to? Tingnan natin, chapter 8. Ha? Verse 9 to 12. 9. Yan. Came forth, yan. And out of them, out of the 4 horns, out of the 10 horns, out of them came forth a little horn. Sabi diyan, ano po? Okay? At ganoon din sa chapter 11, if you go to chapter 11, verse number 21, ganoon din ay 21. Ganoon din ang binabanggit. Let's see. 21. And in his days shall stand up a vile person. So itong little horn naging vile person. So ito isang tao ito, to whom they shall not give the honor of the kingdom and blah blah blah. Ano po? So vile person itong little horn na ito. So yan yung papag-aralan natin dapat ngayong umaga, mga kapatid. Ano po? Okay? So hindi lang siya little horn, hindi lang siya vile person, but chapter 11 ba ito? Itong Bible na to? Verse number 36, siya ay isa pang ito. And the king shall do according to his will. Makasarili. A willful king. So a little horn, a vile person, and a willful king. Okay? Yan yung little horn, ano po? Or the antichrist, lahat yan. Little horn is the antichrist. Vile person is also the antichrist. Itong willful king, sabi diyan, the king that shall do according to his will, so makasariling hari, the antichrist din yan. At yung chapter 8, punta natin yung chapter 8. Chapter 8,
The Antichrist is also called, sa Daniel chapter 8, verse number 23. Yan nyo ha, 23. Yan. And in the latter time of their kingdom, when the transgressors are come to be full, a king of fierce countenance. Ayan pa, the Antichrist din yan, ano po. Ang hari na, ano ibig sabihin ng fierce countenance? Matapang ang mukha. Ha? Matapang ang mukha. Okay? So, the Antichrist is a little horn. Ibig sabihin, sandali lang siya maghari. The Antichrist is also a vile person. Ibig sabihin, madumi siya, maduming tao. Lahat na lang bawal ay ginagawa niya. Pangatlo, the Antichrist is also a king with a fierce countenance. Sabi dyan, ano po, sa chapter 8, verse number 23. And lastly, the Antichrist is also called sa chapter 7. Let's go to chapter 7, verse number 24. Daniel called the Antichrist as also, sabi po dito, and the 10 horns, and out of his kingdom are 10 kings that shall arise, and another shall arise after them. Okay? He is called the another horn. Ibig sabihin, yung pag sinabing another horn dito, he does not respect the authority of the rest of the kingdoms or the kings around him. Ayan po ang katangian ni Antichrist. Ano po? Okay, so apat yan ha. Huwag tayo magkakamali. Andyan na lahat ng mga verses. Ano po? Ang tanong natin susunod, saan manggagaling si Antichrist? Saan siya manggagaling? So sa Daniel chapter 11, puntahan natin kanina, saan may chapter 11? Ito. Sa Daniel chapter 11, ano po? Nakita natin kanina yung shenanigans ng South and Northern Kingdom, yung bakbakan, yung suntukan ng North, which is ano ito, Northern Kingdom? Limutan ko na naman. May mental block ako. Ha? Seleucid Empire at saka ng Southern Kingdom, which is Ptolemaic Empire. No? So, gera po ito. Ano po? From verse 1. Kita niyo itong verse number 1. Ano po? Okay? Verse number 1. Si Darius the Great, Darius the Mede, the Medes and the Persians. So, from verse, ito ay Daniel, ano to, di ba? Daniel chapter 11, ano po? From verse 2 hanggang verse number 4, makita natin yung bakbakan ng dalawang kingdoms po na ito, ano po? Okay? From verse 2, lahat ng verse 2 and part of verse 3, yan ay mga Persian Empire yan, ano po? Okay, nandyan si Darius, also known as Cyrus in other writings. Ano po? Saan ba yun? Si Esther. Sa Esther yata yun. Tinawag siyang Cyrus. Okay, so dito, siya ay si Darius the Medes. Ano po? Ito yung ram with two horns. Okay? So yan ha, sa Daniel chapter 11, ano po? Si Cyrus yan. Pagkatapos ni Cyrus, ito, may another king dito, di ba? May tatlong king pa, di ba? There shall stand up yet 3 kings in Persia. So after Cyrus and Darius,
meron pang tatlong hari na nakigulo din doon sa south, sa Ptolemaic Empire. Sino-sino mga yan? In history, that is Cambyses, Pseudo-Cerdis, at saka si Darius Hystaspes. Yung three kings na yan. Ano po? Okay, hindi na binanggit yan sa Bible dahil hindi naman historical book ang Bible. Ano po? So but in world history, yung three kings na yan, ito yon, si Cambyses, si Pseudo-Sardis, at saka si Darius Hystaspes. Okay? Of the Persian Empire. Okay. So yan, mababasa po natin yan, mga kapatid. Ano po? And then, pagdating dito sa, tingnan nyo dito ha, verse number 3, and a mighty king shall stand up and rule a great dominion. Sabi niya, sino naman itong mighty king nito na binabanggit? Ano po? Ito ay si Xerxes na who invaded Greece actually in 465 and 4 until 425 BC. Okay, so yan yung chapter 11, mga kapatid. So nandito yung dalawang andito yung dalawang empire na nagbabakbakan. Pagdating sa verse number 4, okay? By the way, part sa verse number 3, nandyan si Alexander the Great, and then verse number 4, nandyan na po yung 4 generals ni Alexander the Great. Ano po, na binabanggit diyan na his kingdom was broken and divided into the 4 winds, or the four generals of Alexander the Great. Ano po? Si Seleucus Nicator, ruling Syria and the Middle East, si Lysimachus of Asia Minor, si Cassander of Macedonia, at saka si Ptolemy of Egypt. Ayan yung mga 4 generals ni Alexander the Great. Ano po? So, the little horn, nasan na ba yung little horn na natin? Little horn, dito. Little horn, pinapag-aralan natin itong the little horn. Ano po? Na he is the Antichrist, a vile person, another horn, king of fierce countenance, at saka a willful king. Meron pa yata isa na hindi natin napuntahan sa Daniel 7 ba ito? Ay, saan ba yun? 7 ba ito? Daniel 7 20 7 ba ito? Ha? Daniel 7:20, tama naman. 20. Another description of the Antichrist. Ano po? The 10 horns that were in his head, and one another came up, and therefore 3 befell, even to that the horn that had eyes, and a mouth that spake great things, whose look was more stout than his fellow. So the Antichrist is also, ano ba ibig sabihin na stout than his fellows? Ha? Mayabang sa tingin, ano po? Mayabang siya kumpara sa iba. Okay, so yan ang katangian ni Antichrist, ha? A vile person, another horn, ibig sabihin na disrespecting the authorities, king with fierce countenance, a willful king, a stout person, ano pa isa? A vile person, binagi ko na ba? A vile person. Okay, a vile person. So, ang question natin, saan manggagaling si Antichrist? So, dito sa chapter 11, nasaan na yung chapter 11? Ito. Dito sa chapter 11, ang nagkakagulo dito sa chapter 11 of Daniel is always the king of the north, which is the Seleucid Empire, and the king of the south, which is the Ptolemaic Empire. At yung latter portion ng chapter 11, lumabas yung Roman Empire.
Okay? Pero, saan galing daw itong little horn? Saan galing itong little horn? Sa chapter 11, verse 36, saan galing ito? 36. 36 ba ito? Okay. A king shall do according to his will. The Antichrist, di ba? Okay. Saan galing ito? Siya po ay manggagaling sa, ito na yung panggagalingan ni Antichrist, ha? Kasi marami nagsasabi na si Antichrist daw ay isang Muslim at isang Hudyo at isang European. Sabi, naghalo-halo yung tatlo. Okay. Pwede naman, may mga criteria sila na they fit sa description ni Antichrist, like the vile person, another horn, king of fierce countenance, a willful king, or a stout person. Ano po? Okay, ito naman, yung the Antichrist is coming from Syria. Okay, from the northern kingdom. So the Antichrist will come from the north, north of Israel, ha? Okay? North of Israel, nandyan ang origin ni Antichrist. Kaya ngayon sa kapanahunan natin, nagkakagulo yung Syria, ano po, at nahati-hati into different wars ng kanilang mga tribes po doon. Nandun, may mga tribes doon na tinatawag na the Druze. Okay? Yung mga Druze, mga nasa naninirahan sa Syria, ano po. Pero kakampi ng Israel. Kasi ang ginawa ng Israel, o sige, sabi ng Israel, ano po, pag meron kaming kalaban, kayo ay magiging sundalo, lahat ng inyong mga kalalakihan magiging sundalo yan, incorporated sa army, at meron kayong benefits from Israel. Sabi nila, ano po, sabi ng Israel sa mga Druze. Pumayag naman sila, pero hindi sila mga Hudyo, sila po ay mga tribes sa Syria. Ano po, pero they are not Jews of origin, they are also Muslims. Okay, Muslim sila kasi titingnan natin ito. Saan na ba yung history natin dito? Ay, saan na? Ay, saan na ba yun? Tuling na. Saan na yun? Ito? Ito ba yun? Saan na ba yun? Bagal na internet, ha? Saan na ba yun? Meron pa tayo isang picture dito, eh. Hindi ko pa napadala. Anyway, meron akong kasing research na pinagmulan po ito. Anyway, punta tayo sa continue ta. So alam na natin itong little horn coming from the Syrian Empire, coming from the north, from Seleucid Empire, ano po. Okay. Now, finally itong paano siya matatalo, a little horn. Sabi sa chapter 11 verse number 21 ng Daniel. 11 ba ito? 11 Daniel 11, saan ba yung isa? Verse number 21. 11:21, ano po? Ayan, ito po. In his estate shall stand up a vile person, the Antichrist, ano po? Okay. Whom they shall not give to the honor of the kingdom, but he shall come in peaceably and obtain the kingdom by flattery. So, no doubt the Antichrist po yan, ano po? Paano siya? Ano ang hangganan na ni Antichrist, itong little horn?
Take note ha, tinawag siyang little horn dahil sandali lang siya maghahari. Hindi siya magtatagal. Barely 3 years, tatanggalin na siya. Ano po? Okay. Tingnan natin sa anong gagawin ng Panginoon sa kanya itong little horn na ito. Let's go. Puntan natin itong 7 ba ito? Verse number 26. 26. Ano ang kanyang hangganan? But the judgment shall sit, and they shall take away his dominion to consume and destroy it unto the end. So tatanggalin sa kanya yung kanyang kaharian. Sinong tatanggal ng kaharian ni Antichrist? Sinong babawi? Wala nang iba kundi ang Panginoon. Malalaman natin yan maya-maya. But look, tingnan natin itong mga verses na ito. Chapter 8, verse number 14. Tama ba to? Chapter 8, verse number 14. Quickly sa verse 14. Ito. Okay. Tinanong ito referring to the Antichrist kasi binabanggit siya diyan dito sa ang gagawin ni Antichrist dito. Yan. He shall wax great. So itong little horn, the Antichrist, anong gagawin ng Panginoon sa kanya sa verse number 14? Ang sagot ng kasi tinanong yung may conversation sa langit ito, gaano katagal yung paghahari ng Antichrist? Ano po? Gaano katagal? Ang sagot sa verse number 14, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. So 2,300 days. Ano po ito? Saan? Napag-aralan na po natin ito sa last episodes po natin, mga kapatid. Itong 2,300 days na binabanggit is referring to yung Jubilee, di ba? Ito po yung Jubilee. So, pagbaba ng Panginoon, God will take away His dominion. He will put Him sa bottomless pit, and yon ang hangganan ng kanyang dominion. It will be taken away. Ano po sabi sa kanya? Ano po sa Daniel 8 verse number 14. At itong chapter 8 verse 25. Sa 25 also explain, ano po sabi po dito, he shall be broken without hand. Ano po? Now historically this is referring to Alexander the Great na namatay siya hindi sa gera. Namatay siya sa sakit according sa history. But this applies to the Antichrist that he shall also be broken without hand. So sa kamay ng Panginoon na siya ay magagapi, mga kapatid. Ano po? Okay, so puntahan natin yung asan na yung ano natin kanina? Yung graphics natin. Ito po, yung 10 toes. Ano po? Paano nagmingle yung iron at saka clay? Okay, paano nagmingle yung iron at saka clay? Sa pagtatapos natin, that will constitute yung beginning ng 10 kingdoms. Ano po? 5 sa eastern, 5 sa western, ano po, of the revived Roman Empire. So take note ha, the Antichrist coming from Syria, and ano po ito, ang kanyang descent ay hindi malaman yan, ano po, pwedeng halo-halo, but he will actually be coming from the northern kingdom. Ano po, sabi po diyan sa book of Daniel. Okay, so how can the iron
mixed with clay, which are impossible in metallurgy. So this pictures another prophecy. Meron pong missing prophecy po dito para malaman natin paano nagmix yung iron at saka clay. Ito ay proven sa metallurgy. So pupuntahan natin, nasa Bible po ito sa aklat ni Zechariah. Zechariah ba ito? Okay. Let's go to Zechariah chapter 5. Chapter number 5. Okay, dito na tayo magtatapos. Haba ito pero simulan natin sa verse 5. Napag-aralan na po natin ito last 2 years ago pero pag-aralan natin ulit para maintindihan natin ibig sabihin po dito ng verse 5 po. Ang vision po dito ang vision po dito ni Zechariah, meron pong sa verse number 6, meron pong babae na nakakulong sa basket. Di ba? Ito, this is an ephah that goeth forth. Ang ephah is a sisidlan yan ng mga barley, prutas or anuman po. Ito ay gawa sa parang basket, malaking basket. Yan ang ephah po. That goeth forth. Okay? At itong picture na ito, itong essence na ito, itong prophecy po na ito, I will go. This is their resemblance through all the earth. Sabi yan sa verse number 6. So ibig sabihin, titingnan natin yung flow ng kingdoms throughout all the earth. Dahil yan ang prophecy ni Daniel from chapter 2, chapter 7, chapter 8, and even in chapter 11, itong 4 kingdoms and even the revived Roman Empire. Okay? So this is the resemblance throughout all the earth. So ganun din yan sa verse number 6. Okay. And there was lifted up a talent of lead. Ayan, binanggit lead. And this is a woman that seated in the midst of the ephah. So itong babae nakaupo sa loob ng basket at yung basket may takip na lead. Okay, so kanina pinapag-usapan natin yung iron at saka yung clay. Paano nagmix? Hindi pwedeng magmix kung wala ang isang elemento, and that is lead. Okay? Pag dinagdagan na ng lead, yan, magkakaroon sila ng binding. Ewan natin paano nalaman yan. Okay? Pero tingnan natin ito. So, ang babae na itong that go out around the earth, around the world, is, sabi sa verse number 8, this is wickedness. And he cast it in the midst of the ephah, and he cast the weight the lead upon the mouth thereof. Okay, so nilagay yung wickedness. Pag sinabing wickedness dito, it speaks of a religious system married to the government. Okay? A religious system, kaya titingnan natin ano bang religious system that is married to the government. Kaya ito ang prophecy na salita ng Panginoon, mga kapatid. Any religion married to the government is wickedness, sabi po dito. Kaya meron po tayong tinatawag sa Constitution founded by the Americans na separation of church and state. There must be a separation of the church or any religion and the state. Kasi sa ibang bansa
ang separation of church and state ay hindi daw applicable yan sa Roman Catholic. Applicable lang daw yan sa ibang religion. At totoo naman yan na throughout the history of the world, ano po, kapag naghahari ang isang gobyerno, merong hinahawakan na relihiyon ang isang gobyerno. At yung mga gastusin sa relihiyon ay galing sa gobyerno. Doon nagsisimula yun ang pinakananay ng korupsyon, mga kapatid, ano po. Kaya kung ang problema natin ay corruption, titignan mo saan nanggaling ang corruption. It is because a religion is married to the government. Isang example, pag pumunta ka sa Spain, merong simbahan doon sa Spain na ang tawag yata ay Saint Sebastian de Monastery po. Yung simbahan na yon ginagawa sa loob ng 100 taon. Hindi pa natapos-tapos. Oh, titingnan mo. Bakit hindi matapos 100 taon na hindi natatapos yung paggawa ng simbahan? It is because the government is married to a religious system. That is wickedness. That is the root cause of all corruption. Ano po? Okay, kaya ito binigay na prophecy ni Zechariah sa atin, ano po? That went out throughout the whole world, sabi diyan eh. So any religion that rule a country, corruption always follow. Yan ay lesson sa history, ano po. Dapat malaman natin na hindi dapat yan. Okay? There must be a separation of a church and a state. Any church, ano po. Okay? Kaya meron pong kasaysayan sa atin kapag ang mga ninuno nating Pilipino noon hindi nakapagbibigay ng itlog sa simbahan, anong ginagawa sa kanila? Itinatali doon sa plaza at pinapalo ng mga sino-sino pa nagpaparusa sa mga Pilipino noon na tinatawag ng mga Indio, mga priest. Kaya dito malalaman mo sa bansa natin ang isang simbahan ay parating katabi munisipyo o kaya plaza. Bakit? Kasi yun ang kasaysayan natin eh. Kapag ang Indio, ang Pilipino hindi nakapagbigay ng tax sa gobyerno noon, pinapalo yan, pinaparusahan sa plaza. Okay? So ang dami pang color of corruption yan. So that is wickedness that went throughout the whole earth. Sabi po diyan mga kapatid, ano po. Now, kapag tayo po ay nag-aaral, wag mong ipipikit ang iyong mata sa kasaysayan dahil hindi mo malalaman kung anong totoo. Then, verse number 9, I lifted up mine eyes and look, and behold, there came out 2 women. Ito, masaklap dito, ano po. Nung tinanggal yung takip sa basket, nilagay isang babae lang, di ba? Which is wickedness. Okay? Or a government married to a religious system. Nung tinanggal yung lead, merong lumabas na, verse number 9, there came out 2 women. And the wind was in their wings, for they had wings like the wings of a stork. Now, ang stork sa Israel, unclean animal yan. Hindi pwedeng kainin yan. Unclean. Okay, pag sinabi ng unclean, hindi lang masamang kainin yan sa kanilang relihiyon o tradisyon, pero nagbibigay yan ng sakit. Okay, merong virus na dala-dala yan. So a wickedness, a government married to a religion, tinanggal yung lead, lumabas
dalawang unclean women, sabi po dito, ano po. At ito, tinanong siya, ano po. Then said the angel, talk with me. Saan ba pupunta ang basket na ito? Saan pupunta ang basket na ito? O, tingnan niya dito, natatapos na tayo sa verse 11. Then the angel said unto me, to build it an house in the land of Shinar. Okay? So, tingnan, kung yung babae na yon ay religious system, married to a government, ano ang itatayo nila sa Shinar? It must be a temple. Siyempre, templo, di ba? Kung yan ay religious system, templo ay tatayo sa Shinar. Okay. So, nagsimula po ito sa Babylon, at in history, yung religious system principles ng Babylon, it went nung when they were conquered, it shifted to Persia. But the religious system is carried. Nung natalo yung Persia ng Greece, yung religious system naman, anong capital ng Grecian Empire? Pumunta rin sa Greece. Sa, ano bang city yun ngayon? Hindi, sa kapanahonan natin, ang tawag dyan ngayon ay Pergamos. Sa city of Pergamos. Okay? Nung natalo ang Greece ng Roman Empire, minana naman ng Roman Empire yung religious system ng Greece. So, from Pergamos, it went to Rome. Okay? And then, titingnan nyo, ano po, magmula sa Rome, dahil na-conquered ang Rome, di ba? By the Ottoman Empire, by the Muslims, ano po. Pumunta sa Mecca. And then it shifted to the UK. UK ngayon, puro Muslim na karamihan doon. Ang daming mga mosque doon. And then it shifted to the West, to the America. And then from America, it will shift to the East. Kasi sabi po dito, this house will be built in the land of Shinar. Saan ba yung Shinar? Shinar. Shinar, yan ay city, capital city ng Babylon. So, this wickedness started at Babylon and it will end also in Babylon. So, magkakaroon ng religious system, one world religion, that will start sa Iran o kaya sa Iraq. Okay? So, yan yung prophecy ni Zechariah, ano po, na a woman na in an ipa. At take note, ito yung include natin. Papaano nakalabas yung babae po dito? Dahil sa verse number 7, the talent of lead was lifted. Yung lead. Okay? Ano yung lead dito? Yung lead. Okay? Yun yung missing element between the iron and the clay. Kailangan mo ng lead para mag-mix yung dalawa, sabi sa metallurgy. Okay, so, para mag-mix yan, kinakailangan mo yung lead. And yung lead po dito is a symbol of the woman in a basket. That will be a system of government or a system of religion married to a certain government. Ano po? Kaya titingnan nyo sa kapanahonan natin mga kapatid, ano po? Sa kapanahonan natin, titingnan nyo, ano po? Ano ang talking about itong land of Shinar? Ano po?
land of Shinar at all the Will rest interview of eh. saan na pa ito yung the children of Ismael, ano po, lahat po sila, ano po, lahat ng mga Muslim, ano po, kasi maraming klaseng Muslim eh. Ah, basically dalawa, the Sunni and the Shia. Pero yung Sunni meron pong anim na klase ng Sunni. Yung Shia meron pong ilan ba ito? 3, 6, 9, 12, 15. 15 sanga ng Shia. Maricol, kain na, Okay? Maricol. Lahat po sila ang form ng government ng Muslim, lalo na sa Iran at saka sa Iraq. Okay, lahat ng mga radical Muslim, Libya, Egypt, Syria, ano pa ito, Turkey, ayan, mga Shia, lahat ng mga radical na Muslim. Ang form ng government nila is always theocracy. Always theocracy yan. Ano po? Ibig sabihin ng theocracy, God rules through His chosen man. Yan ang form ng government lahat ng Muslim. Ano po? Kung papag-aralan nyo po. Ano po? So, any government that is married to a certain religion, that is wickedness, and that is pictured by the lead na magbubuo ng 10 kingdoms, and that will revive the Roman Empire. Yan ang culmination ng pag-aaral natin ngayong umaga. So, lalaman natin mga kapatid, ngayong umaga na kahit ganyan yan ang mga signs na dapat nating babantayan. Ano po? Babantayan nyo kung kayo po tumanggap sa Panginoon. Babantayan nyo dahil pagka yan mga sinyales na binanggit ko ay nakikita nyo na sa mga balita, malapit na dumating ang Panginoon. Ano po? So the little horn ay magkakaroon siya ng dominion, but only for a time. Hindi magtatagal. After that, the King of Kings and the Lord of Lords will come, mga kapatid. Ano po? Okay, so diyan po tayo magtatapos sa ating pag-aaral ngayong umaga about ito pong the little horn. So nawa ang salita ng Panginoon, ano po, ay nakapagbigay sa atin ng linaw at saka tatag lakas ng ating pananampalataya. So ito yung little horn na napag-aralan natin ngayong umaga, coming from the fourth beast. The little horn, binabanggit din siyang ano ito? Yan, a vile person, another horn, the king with fierce countenance, a willful king, and a stout horn. Sabi dyan sa mga verses na napuntahan natin. But at any rate, yan po ay manggagaling dito po sa Northern Kingdom, the king, ito pong the Seleucid Empire of Syria. Yan ang origin ng Antichrist. Ano po? Okay, so hindi mapipigilan yan. Yan po ay nangyayari na. At ang babantayan natin yung married between the government and a certain religious system. Ano po? Kaya hindi po tayo panig na ang isang relihiyon ay maging national religion. Hindi pwede yon. Mali po yon. Ano po? Okay, that will bring about yung government ng mga Muslim, which is theocracy. Okay, so nawa ito po ay nagsilbing aral sa atin ngayong umaga. Anyway, kita tayo ulit sa susunod na linggo. Continue to support and to like saka i-share itong mga lesson natin sa YouTube channel natin, and may God bless you.